2:00 ng madaling araw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Silva sa Alabang ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa lahat. Sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters, biglang napamulat ng mata si Leah Morales. May gumising sa kanya. Hindi ang ugong ng aircon o ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Isang tunog, mahina matinis at puno ng pighati. Ngiyaw lang siguro ng pusa, bulong niya sa sarili, pinipilit pakalmahin ang biglang kumawalang kaba sa kanyang dibdib. Maraming ligaw na pusa sa subdibisyong ito, madalas nag-aaway sa mga tirang pagkain sa basurahan. Pero habang pinakikiramdaman niya ang paligid, may kakaiba sa tunog. Hindi ito tulad ng sa pusa. May halong tao. Isang ungol na pinipigilan tila nanggagaling sa isang taong hirap na hirap huminga. Umupo si Leah sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mas mabilis. 28 taon na siya sa mundo. At ang maikling buhay niya ay nagturo sa kanya na makinig sa kanyang kutob. Ito ang kutob na nagligtas sa kanya sa maraming kapahamakan, ang kutob na nagsasabing, may isang bagay na lubhang mali. Huwag kang makialam, Leah. Baka mapahamak ka lang, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Isa ka lang katulong. Trabaho mo ang maglinis, magluto at alagaan ng mga bata. Hindi mo trabahong mag-imbestiga sa gitna ng gabi. Ngunit may isa pang boses, mas malakas, mas mapilit ang boses ng kanyang yumaong ina. Huwag na huwag mong tatalikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong. At para kay Leah ang mga batang De Silva, si Mia na 8 anyos at si Nico na 6 na taon ay hindi lang basta mga alaga. Sila ang naging pamilya niya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang lamig ng sahig na tiles ay gumapang sa kanyang mga paa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kurtina ng kanyang bintana na nakatanaw sa malawak at perpektong hardin ng mansyon. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, ang mga namumulaklak na bougainvillea ay tila mga aninong may kulay. Ang damuhan ay perpektong gupit. Ngunit sa isang sulok sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may isang bagay na wala sa lugar. Isang bahagi ng lupa, halatang bagong hukay. Kumunot ang noo ni Leah. Hapon lang ay diniligan niya ang lugar na yon. Pantay na pantay ang lupa. Ngayon para itong pinaglaruan ng isang asong naghahanap ng buto. Mga bunton ng maitim at basang lupa ang nakakalat sa paligid. At mula roon, narinig niya ulit ito. Mas malinaw ngayon. Isang mahinang daing na tila nagmumula sa ilalim mismo ng lupa. Napaatras si Leah mula sa bintana. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Diyos ko, ano yon? Ang isip niya ay naglalaro ng mga nakakatakot na posibilidad. Isang hayop na nahulog sa hukay, isang bagay na ibinaon ng hardinero, pero walang hayop na ganoon ang tunog. At walang hardinerong magtatrabaho sa gitna ng kadiliman. Ang takot ay bumalot sa kanya, nagyayelo. Halos paralisahin siya. Ngunit nang maalala niya ang mga mukha ni Mia at Nico, ang kanilang mga tawa, na pumupuno sa mansyon, isang alon ng determinasyon ang humawi sa takot. Hindi niya kayang matulog nang hindi nalalaman kung ano ang nagdudulot ng tunog na yon. Lumabas siya ng kanyang silid, walang sapin sa paa, dahan-dahang tinahak ang pasilyo patungo sa pintuan sa likod. Bawat hakbang ay maingat, bawat kaluskos ay tila nakakabingi sa katahimikan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Tahimik ang hardin, masyadong tahimik. Naglakad si Leah sa mamasa-masang damo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nag-iisang lugar na gumugulo sa kanyang isipan, ang ilalim ng puno ng mangga. Habang papalapit, mas nakikita niya ang detalye. Hindi ito basta hukay, ito ay sinadya. May naghukay dito at pagkatapos ay tinabunan ulit pero minadali. Tumigil siya sa tabi ng nababagabag na lupa. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Si Don Roberto, ang amo niya, ay tiyak na mahimbing na natutulog sa ikalawang palapag at si Senyora Melissa, ang kanyang maganda at tila perpektong madrasta, ay laging umiinom ng pampatulog. Walang makakaalam.
Pumunta si Leah sa maliit na bodega ng mga gamit sa hardin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapan niya sa dilim ang isang bagay na magagamit. Isang maliit na pala isang dulos, malamig at mabigat ang bakal sa kanyang palad. Bumalik siya sa ilalim ng puno ng mangga at lumuhod. Kung wala akong makita, tatabunan ko lang ulit. Walang dapat makaalam na naghuhukay ako na parang baliw sa gitna ng gabi, sabi niya sa sarili. Itinusok niya ang dulos sa lupa. Pumasok ito ng napakadali, masyadong madali. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Kamakailan lang ito hinukay. Ang bawat paghukay niya ay naglalabas ng amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Pawis ang tumutulo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng hangin. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ano ba itong ginagawa ko, tanong niya sa sarili. Kapag may nakakita sa akin, sisantihin ako. Baka ipatawag pa ang pulis. Ngunit isang bagay na mas malakas pa sa takot at luhika ang nag-uudyok sa kanya na magpatuloy. Pagkatapos ng ilang pulgadang lalim, tumama ang dulo ng dulo sa isang bagay na matigas. Tok! Hindi ito tunog ng bato. Ito ay tunog ng kahoy. Kasabay ng tunog na yon, narinig niya ulit ang daing. Pero ngayon, may kasama na itong kalampag. Mahina, pero ritmiko. Tila may kumakatok mula sa ilalim. Ang puso ni Leah ay tila sasabog. Totoo nga. May tao sa ilalim. May isang taong inilibing ng buhay. Itinapon niya ang dulos at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Walang pakialam sa mga batong humihiwa sa kanyang balat, sa lupang pumapasok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Hinukay niya ang lupa nang may bagsik ng isang ina na nagliligtas sa kanyang anak. Ang putik ay humalo sa dugo mula sa kanyang mga sugatang daliri, ngunit hindi niya ito ininda. Kumapit ka. Sigaw niya sa lupa, ang boses niya ay basag at desperado. Parating na ako, huwag kang bibitaw. Unti-unting lumitaw ang hugis, isang parihabang kahon na gawa sa murang kahoy, mga 4 na talampakan, ang haba sapat lang para magkasya ang isang maliit na bata. Parang isang maliit na kabaong. Nanginginig ang buong katawan ni Leah habang kinakapan niya ang takip. Natagpuan ng kanyang mga daliri ang gilid. Walang pako, ipinatong lang. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinaas niya ang mabigat na takip na kahoy. Isang masakit na langit-tingit ang pumunit sa katahimikan ng gabi. At pagkatapos isang imahe na habambuhay na susunok sa kanyang alaala. Sa loob ng kahon nakahiga, si Nico de Silva. Ang 6 na taong gulang na bata. Maputla na parang kandila. Ang mukha nakapikit ang mga mata. Ang kanyang damit ay puno ng putik, ang buhok niyang kulay mais ay dikit-dikit sa pawis. Mukha siyang patay. Mukha siyang isang anghel na kinuha ng maaga. Humagulgol si Leah, isang tunog ng purong pangingilabot at pighati. Diyos ko. Nico. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may napansin siya. Isang bahagyang paggalaw, ang marang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Buhay. Si Nico ay milagrosong buhay. Walang pag-aalinlangan, maingat niyang binuhat ang malamig at malambot na katawan ng bata mula sa hukay. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa gitna ng madilim at tahimik na hardin, naramdaman niyang tila huminto ang mundo. Sino ang gagawa nito sa isang inosenteng bata? Ang isip niya ay lumingon sa mansyon. Dapat ba niyang gisingin si Don Roberto, sigawan ang lahat para humingi ng tulong, ngunit isang malamig na takot ang pumigil sa kanya. Oras. Bawat segundo ay mahalaga. Ang pagpapaliwanag, ang mga tanong, ang pagkabigla ng pamilya, lahat iyon ay uubos ng oras na maaring maging pagkakaiba ng buhay at kamatayan ni Nico. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, mabilis at tiyak na parang kidlat. Kumapit ka sa akin, anak. Bulong niya sa bata, ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ililigtas kita. Pangako. Hirap siyang tumayo, ang mga binti niya'y nangangatal
sa pinaghalong takot at pagod. Maingat niyang inayos ang pagkakabuhat kay Nico, sinisigurong nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. At pagkatapos tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng hardin palayo sa mansyon na ngayon ay tila isang malaking halimaw na nagkukubli sa dilim. Ang kanyang mga paang walang sapin ay dumadampi sa malamig at magaspang na aspalto ng kalye. 6 na bloke. 6 na blok patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa sandaling iyon parang 6 na kilometro ang layo. Huwag kang bibitaw, Nico. Andito lang ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng kanyang mga paghingal. Ang bigat ng bata ay tila pabigat ng pabigat sa bawat hakbang, ngunit hindi siya bumagal. Ang mga lansangan ay disyerto. Tanging ang madilaw na ilaw mula sa mga poste ang nagsisilbing gabay sa kanyang desperadong pagtakbo. Ang kanyang anino ay humahaba at umiikli, sumasayaw na parang multo sa kanyang tabi. Sa di kalayuan, natanaw niya ang mga kumukutitap na ilaw ng emergency sign ng ospital. Isang parola ng pag-asa sa karagatan ng kadiliman. Nagbigay ito sa kanya ng panibagong lakas. Ang bawat paghinga niya ay isang saksak sa kanyang baga. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Ngunit sa kanyang mga bisig, hawak niya ang isang buhay na kailangan niyang iligtas. At sa isip niya iyon lang ang mahalaga. Sa ilalim ng tahimik na langit ng madaling araw, isang babaeng katulong na puno ng putik at dugo. Ang mga kamay ang tumatakbo. Para sa buhay ng isang batang hindi niya kadugo, dala-dala ang isang sikretong magbabago sa lahat. Ang automatic glass doors ng emergency room ay bumukas na tila hininga ng pag-asa nang biglang pumasok si Lia na parang isang bagyo. Dala-dala ang walang malay na katawan ni Nico. Ang kanyang damit ay puno ng putik, ang kanyang mukha ay nabahira ng pinaghalong pawis at luha, at ang kanyang mga paa ay may mga gasgas mula sa magaspang na kalsada. Tululong. Tulungan ninyo kami. Sigaw niya, ang boses niya ay basag at desperado. May bata. Kailangan niya ng doktor. Ang mga nurse sa counter at ilang pasyenteng naghihintay ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at pagtataka. Para siyang isang aparisyon mula sa isang masamang panaginip. Isang doktor at 2 nurse ang agad na sumalubong sa kanya, bitbit ang isang stretcher. Anong nangyari sa kanyang tanong ng doktor, isang lalaking nasa edad 40 na may kalmadong boses pero mabilis na mga mata. Nakita ko po siya. Sa hardin, nakalibing. Hirap na ipinaliwanag ni Lia habang maingat na inililipat si Nico sa stretcher. Ang pagkawala ng bigat ni Nico sa kanyang mga bisig ay nagparamdam sa kanya ng biglang panghihina at napakapit siya sa pader para masuportahan ang sarili. Nakalibing ulit ng doktor ang kanyang kilay ay nagsalubong. Agad niyang sinuri ang vital signs ng bata. Walang malay pero humihinga. May mahinang pulso. Dinala nila si Nico papasok sa isang kurtinang silid at naiwan si Lia sa pasilyo, nanginginig, hindi alam ang gagawin. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya na tumakbo ay unti-unting nawawala at napalitan ito ng matinding pagod at nanginginig na takot. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, puno ng tuyong putik at dugo. Doon lang niya naramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat. Makalipas ang halos 1 oras na para kay Lia, ay isang kawalang hanggan, isang nurse ang lumabas para kausapin siya. Stable na siya sa ngayon, pero nasa state of shock at dehydrated. Kailangan naming kontakin ang pamilya niya. Ano ang pangalan mo at paano mo siya kaano-ano? Lia Morales po. Yaya niya ako. Ang pamilya De Silva. Ibinigay niya ang numero ni Don Roberto. Habang naghihintay, pinaupo siya ng nurse sa isang hilera ng mga upuang plastik. Bawat tunog ang pag-ugong ng mga makina, ang pag-iyak ng isang sanggol sa kabilang silid,
Ang mahinang usapan ng mga staff ay tila dumadagundong sa kanyang tainga. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Maya-maya pa dumating si Don Roberto de Silva. Hindi siya pumasok na parang isang makapangyarihang negosyante. Pumasok siyang parang isang amang nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay namumutla puno ng hindi maipaliwanag na takot. "Nasaan ang anak ko?" tanong niya sa unang nurse na nakita ang boses niya ay nanginginig. Tumawag sila. Sinabi nilang si Nico. Nasaan siya? Nang makita niya si Lia na nakaupo sa sulok marungis at mukhang kahabag-habag, agad siyang lumapit. "Lia, anong nangyari? Diyos ko, anong nangyari kay Nico?" Bago pa man makasagot si Lia, isang figura ang marahang pumasok sa likuran ni Don Roberto. Si Senyora Melissa de Silva. Perpekto, iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Lia. Sa kabila ng kaguluhan ng madaling araw, si Melissa ay nakabihis ng isang eleganteng cream-colored na silk robe. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay mayroong tamang-tamang dami ng makeup para magmukhang nag-aalala ngunit hindi magulo. Hawak niya ang braso ng kanyang asawa. Ang kanyang presensya ay kalmado at kontrolado. "Roberto, mahal, huminahon ka," sabi niya sa malambing na boses. "Hayaan nating magpaliwanag ang mga doktor." Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa asawa niya. Nakatitig ang mga ito kay Lia at sa isang saglit bago niya ito mapalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala, nakita ni Lia ang isang bagay na nagpayelo sa kanyang dugo, malamig na galit. "Lia," sabi ni Melissa lumalapit, "salamat sa pagdala mo kay Nico dito. Pero pwede ka nang umuwi at magpahinga. Kami na ang bahala rito. Pamilya na niya ang nandito." Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. "Umalis ka. Hindi ka kabilang dito. Pero senyora, ako po ang nakakita." "Salamat, Lia." Putol ni Melissa, ang kanyang boses ay may bahagyang higpit na ngayon. "Marumi ka at duguan. Ayaw nating magdulot ng karagdagang eskandalo. Umuwi ka na." Si Don Roberto, na masyadong abala sa pag-aalala para mapansin ang tensyon, ay tumangulang. "Oo, Lia, sige na. Maraming salamat sa ginawa mo." Walang nagawa si Lia kundi tumango. Habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niya ang mga mata ni Melissa na nakatitig sa kanyang likuran, tila mga punyal. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, lumingon siya. Nakita niyang nag-uusap sina Don Roberto at ang doktor. Si Melissa naman ay nakatayo ng bahagyang malayo sa kanila, nakasandal sa pader. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, mag-isa ang kanyang mukha ay walang emosyon. Walang bakas ng luha o takot ng isang ina. Tanging isang blangkong tingin. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Lia. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, parang isang pusa na papalapit sa kanyang biktima. "Makinig ka." Bulong ni Melissa, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang matamis na ngiti ay ganap nang nawala. "Hindi ko alam kung ano ang nakita mo o kung ano sa tingin mo ang nakita mo. Pero kung meron kang anumang balak na magkalat ng tsismis." Tumigil siya at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. "Tandaan mo kung sino ka lang sa bahay na yon. Isang katulong. Isang taong madaling palitan. Isang salita ko lang, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Naintindihan mo?" Napatitig lang si Lia, hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang mabait at maalalahaning madrasta na kilala ng lahat. Ito ay isang estranghero, isang taong may kadiliman sa kanyang mga mata. "Umuwi ka, maligo, at bukas magtrabaho ka na parang walang nangyari, at higit sa lahat manahimik ka." Dagdag ni Melissa bago marang tumalikod at bumalik sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay muling nabalutan ng maskara ng isang nag-aalalang asawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lia.
Ang pagbabanta ay hindi maikakaila. Kung ano man ang nangyari kay Nico, si Melissa ay sangkot at gagawin niya ang lahat para pagtakpan ito. Bago pa man siya makaalis, 2 unipormadong pulis at isang lalaking naka-plain clothes ang pumasok. Lumapit sila sa nurse's station. Nandito kami para sa kaso ng batang De Silva, Detective Cruz. Tinuro ng nurse si Don Roberto at pagkatapos ay si Leah. Siya po ang nagdala sa bata. Lumapit si Detective Cruz kay Leah. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, may mukhang pagod na sa paglutas ng mga krimen at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Miss Morales, sabi niya hawak ang isang maliit na kwaderno. Kailangan kong kunin ang iyong salaysay. Pwede mo bang sabihin sa akin ng eksakto kung paano mo natagpuan ang bata? Habang nagsasalita si Leah, muling binabalikan ang bawat nakakatakot na detalye. Napansin niya mula sa gilid ng kanyang mata si Melissa na nakatayo sa likod ng detective, nakikinig sa bawat salita. Bakit ka naghukay mag-isa sa gitna ng gabi? Bakit hindi mo muna ginising ang mga magulang? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay walang kinikilingan pero puno ng pagsisiyasat. Wala na pong oras, sir. Mahina na po si Nico. Narinig ko po siyang umuungol. Sagot ni Leah. Sa sandaling iyon marahan at halos hindi maririnig nagsalita si Melissa. Detective, patawarin ninyo. Pero si Leah po kasi. Minsan ay may insomnia siya. Madalas namin siyang naririnig na naglalakad sa gabi. Medyo matindi ang kanyang imahinasyon. Ang komento na sinabi sa isang nag-aalalang tono ay parang isang patak ng lason sa isang basong tubig. Agad nitong binago ang pananaw ng detective. Tumingin siya kay Leah nang may bagong pagdududa. Insomnia ka mo? Tanong ng detective. Tinitingnan si Leah mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Leah na ang lupa sa ilalim niya ay nagsisimulang gumuho. Ang kanyang kabayanihan ay unti-unting ginagawang isang kwento ng isang katulong na may problema sa pag-iisip. Nakita niya ang halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti sa mga labi ni Melissa. Isang ngasang ngiti na nagsasabing, sinabi ko sa'yo, isa ka lang katulong at walang maniniwala sa'yo. Dito nagsimula ang laban. Hindi lang para sa hustisya ni Nico, kundi para sa kanyang sariling katotohanan, laban sa isang kaaway na perpekto ang pagkukunwari at dalubhasa sa paghabi ng mga kasinungalingan. At sa malamig at sterile na pasilyo ng ospital, alam ni Leah na siya ay nag-iisa. Salamat sa iyong napakagandang mungkahi. Tama ka, posibleng may mga partikular na salita o parirala na nagiging sanhi ng pagkaudlot ng sistema, kahit na ang mga ito ay angkop sa konteksto ng isang kwentong drama. Kinabukasan ang mansyon ng mga De Silva ay binulabog ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang karaniwang sigla ang hagikgikan ni Nico habang naghahabulan sila ni Leah sa pasilyo. Ang malambing na tunog ng piano ni Mia ay napalitan ng isang mabigat at nakakapanlumong tensyon. Nagbalik si Leah mula sa ospital. Bago pa man sumikat ang araw, ang mga salita ni Melissa ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Gaya ng iniutos, naligo siya, nagbihis ng kanyang uniforme at sinubukang kumilos na parang isang ordinaryong araw. Ngunit alam niyang walang magiging ordinaryo simula ngayon. Sa kusina, naabutan niya ang ibang mga kasambahay, si Manang Carmen, ang matandang kusinera, na halos kasabay ng lumaki ng yumaong ina ni Mia at Nico, si Jose ang family driver, at si Elena ang part-time na labandera. Nagbubulungan sila sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Nang makita nila si Leah, bigla silang natahimik. Leah, totoo ba? Basag ni Manang Carmen. Sa katahimikan ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Totoo bang natagpuan mo si Nico na nasa ilalim ng lupa? Tumangulang si Leah. Ang alaala ng gabing iyon ay sariwa pa rin at masakit.
Pero paano, tanong ni Jose, napakamot sa kanyang ulo. Anong klaseng tao ang gagawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay sa isang bata? Bago pa man makasagot si Leah, isang malambing na boses ang pumutol sa usapan. Magandang umaga sa lahat. Pumasok si Melissa sa kusina, suot ang isang puting bestida na nagpatingkad sa kanyang busilak na anyo. May dala siyang tray ng mga sariwang bulaklak para sa hapagkainan. Ngumiti siya sa kanila, isang ngiti ng isang among babaeng nag-aalala, ngunit pinipilit maging matatag para sa lahat. Alam kong lahat tayo ay nabigla sa nangyari. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Pero kailangan nating maging malakas para kay Don Roberto at lalo na para kay Mia. Si Leah. Lumingon siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay tila nagpapasalamat, ay isang bayani. Isinalba niya ang buhay ni Nico. Ang mga salita ay perpekto. Pinuri niya si Leah sa harap ng lahat. Ngunit habang nagsasalita siya, may ginawa siyang isang bagay na si Leah lang ang nakapansin. Ang kanyang mga mata ay panandaliang sumulyap sa isang security camera na nakatago sa sulok ng kisame. Umaarte si Melissa at alam niyang may nanonood. Salamat sa iyo, Leah. Dagdag niya at hinawakan pa ang kamay ni Leah. Malamig ang kanyang kamay, parang yelo. Ngunit dapat ka ring mag-ingat. Ang sobrang pagod at stress ay maaaring magdulot ng kung ano-anong bagay sa isip. Ang pangalawang patama. Muli magalang ngunit may nakatagong pahiwatig. Sa harap ng ibang kasambahay, ito ay tunog ng isang amo na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang empleyado. Ngunit para kay Leah, ito ay isang babala. Huwag mong isipin na mananalo ka. Kaya kong paikutin ang lahat sa aking mga kamay. Nang umalis si Melissa, ang hangin sa kusina ay nagbago. Ang dating paghanga ng mga kasambahay kay Leah ay nahaluan na ngayon ng isang butil ng pagdududa. Sa buong umaga, nakita ni Leah kung paano sinimulan ni Melissa na pagtagpi-tagpiin ang kanyang sapot. Dinala niya si Mia sa sala. Ang bata ay may mapupulang mata sa kaiiyak. Anak, sabi ni Melissa habang hinahaplos ang buhok ng bata. Alam kong nalulungkot ka, lalo na't nag-away kayo ni Nico bago nangyari ang lahat. Umiling si Mia, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po sinasadya yung mga sinabi ko. Alam ko, mahal, sagot ni Melissa, ang kanyang boses ay tila pulot. Pero minsan ang mga salita natin ay may bigat, masakit. Baka kaya lumabas si Nico sa hardin kagabi dahil sobrang lungkot niya sa sinabi mo. Baka dahil doon may masamang taong nakakita sa kanya. Kitang-kita ni Leah mula sa siwang ng pinto kung paano gumuho ang mundo ni Mia. Ang bigat ng kasalanan ay ipinapasa sa mga munti nitong balikat. Ang pagmamanipula ay napakasutil, napaka-perpekto na kahit sino ay maniniwala. Hindi na nakatiis si Leah. Dahan-dahan siyang pumasok sa sala. Senyora, si Mia po ay 8 taong gulang lang. Normal lang po sa magkapatid ang mag-away. Hindi po niya kasalanan ang nangyari. Tumingin sa kanya si Melissa, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapag-unawang ngiti. Tama ka, Leah. Sinasabi ko lang na dapat tayong matuto sa ating mga pagkakamali. Lumingon siya pabalik kay Mia. Huwag mo nang isipin ito, anak. Halika, dalhan kita ng mainit na tsokolate sa kwarto mo. Habang paakyat sila sa hagdanan, tumingin si Melissa kay Leah. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang makialam. Dahil sa takot, para kay Mia nagpasya si Leah na kailangan niyang makausap ang bata. Nang masinsinan, naghintay siya ng pagkakataon. Nang hapon na yon, habang si Melissa ay abala sa pakikipag-usap sa mga pulis sa hardin, dahan-dahang pumasok si Leah sa silid ni Mia. Naabutan niyang nakaupo ang bata sa sahig, yakap-yakap ang kanyang teddy bear, nakatitig sa kawalan. Mia, mahinang tawag ni Leah. Nag-angat ng tingin ang bata, ang kanyang mga mata ay walang buhay.
Yaya Lia, masama po ba akong kapatid? Umupo si Lia sa tabi niya at niyakap siya. Hindi mahal. Ikaw ang pinakamabait na ate sa buong mundo. Huwag mong iisipin yan. Sumubsob ang bata sa kanyang dibdib at humagulgol. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, may sinabi siyang nagpatindig ng balahibo ni Lia. Kasi po, humihikbing sabi ni Mia. Nakita ko po siya. Nakita ko po si Mama Melissa sa hardin kagabi. Napatigil sa paghinga si Lia. Ano ang sabi mo, anak? Anong oras mo siya nakita? Nagising po ako kasi nauuhaw ako. Sumilip po ako sa bintana ng kwarto ko. Nakita ko po siya malapit sa puno ng mangga. Madilim po pero sigurado akong siya yun. Ang damit niya po, may putik. Kinilabutan si Lia. Ito na ang patunay. Pero nung tinanong ko po siya kanina, patuloy ni Mia. Sabi niya lumabas lang daw po siya para magpahangin at nadulas siya kaya nagkaputik ang damit niya. Sabi niya, huwag na raw po akong magtanong ng marami dahil nakakadagdag lang ako sa stress ni Daddy. Ang kasinungalingan ay perpektong hinabi. Isang sagot na sumasagot sa tanong habang sabay na nagtatanim ng takot at kasalanan sa isip ng isang bata. Niyakap ni Lia si Mia ng mas mahigpit. Mia, makinig ka sa akin. Napakahalaga ng sinabi mo, pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo ito sasabihin kahit kanino, lalo na kay Mama Melissa mo. Itago mo muna itong sikreto natin, okay? Tumango ang bata kahit halatang naguguluhan. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Mia, bumalik si Lia sa kanyang silid na may mabigat na puso. Ang mansyon ay tila mas malaki at mas nakakatakot. Bawat anino ay tila may tinatagong panganib. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, naramdaman niyang may nagbago. Maayos ang lahat, ngunit may isang bagay na wala sa lugar. Ang kanyang unan. Bahagya itong nakausli sa gilid ng kama, hindi sa paraan ng pagkakaayos niya ang kanyang unan. Bahagya itong nakausli sa gilid ng kama, hindi sa paraan ng pagkakaayos niya kaninang umaga. May pumasok sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niyang inangat ang unan. At sa ilalim nito, may isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato. Isang 8x10 na litrato, black and white, na malinaw na kinunan mula sa isa sa mga bintana sa itaas ng mansyon. Nasa litrato siya si Lia. Nakaluhod sa putik, sa ilalim ng puno ng mangga ang kanyang mukha, ay puno ng desperasyon ang kanyang mga kamay, ay puno ng lupa, hawak ang dulos na ginamit niya sa paghuhukay. Sa tabi niya ang nakabukas na kahon, nanlamig ang buong katawan ni Lia. May nanonood sa kanya ng gabing iyon. At hindi lang nanonood naghihintay. Iisa lang ang taong maaaring gumawa nito. Si Melissa. Hindi ito basta litrato. Isa itong mensahe. Isang sandata na anumang oras ay maaaring gamitin laban sa kanya. Ang mensahe ay malinaw na parang sikat ng araw sa tanghali. Alam kong naghihinala ka, pero hawak ko ang ebidensya na magdidiin sa'yo. Ikaw ang nasa hardin naghuhukay. Sino ang paniniwalaan nila? Manahimik ka kung ayaw mong masira ang buhay mo. Hinawakan ni Lia ang litrato, ang papel ay tila nagyayelo sa kanyang mga daliri. Dito niya napagtanto na ang laban ay nagsimula na. Isang tahimik na digmaan sa pagitan ng isang simpleng katulong at isang mapagpanggap na halimaw. At sa digmaang ito, hawak ng kalaban ang lahat ng alas. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang perpektong larawan ng pighati. Si Don Roberto ay nasa kabisera ng mesa, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Abala sa pagbabasa ng mga ulat sa negosyo, sa kanyang tablet, isang paraan upang takasan ang bigat ng katotohanan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Si Mia ay tahimik na nakaupo, tinutusok-tusok lang ng tinidor ang kanyang pagkain, ang kanyang mukha
ay nababalot ng lungkot at kasalanan. Si Melissa sa kabilang dako ay ang larawan ng perpektong ina at asawa. Maingat niyang inaasikaso si Roberto, nilalagyan ng pagkain ng plato nito at nagsasalita sa malambing na tono. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabaling kay Mia. Mia anak, kailangan mong kumain. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay tila pulot na may halong lason. Malulungkot si Daddy kapag nakita niyang hindi ka kumakain. At tiyak kung nasaan man ngayon si Nico, gusto niyang maging malakas ka para sa kanya. Bawat salita ay isang patak ng asido sa puso ni Mia. Ibinitiw ng bata ang kanyang tinidor at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang plato. Si Leah, na nakatayo malapit sa dingding at naghihintay na kuhanin ang mga pinagkainan, ay hindi na nakatiis. Ang pang-aabuso ay nangyayari sa harap mismo niya banayad, ngunit walang awa. Ang kanyang pagnanais na protektahan si Mia ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. "Senyora," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hindi po nakakatulong kay Mia ang pagsisisi. Bata lang po siya. Natigil ang lahat. Napatingin si Don Roberto mula sa kanyang tablet. Tumingin si Melissa kay Leah, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Leah, pinapahalagahan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit ito ay usaping pampamilya. Pamilya rin po ang mga bata sa akin," sagot ni Leah hindi nagpapatinag. "At ang isang tunay na pamilya ay hindi naninisi, nagtutulungan po." Ang hamon ay malinaw. Ang hangin sa silid-kainan ay biglang bumigat. "Roberto, mahal," sabi ni Melissa, bumaling sa kanyang asawa na may ekspresyon ng nasasaktang biktima. "Pwede mo bang sabihin sa iyong yaya na alamin ang kanyang lugar?" Si Roberto, na naiipit sa gitna at ayaw ng gulo, ay bumuntong hininga. "Leah, tama na yan. Bumalik ka na sa kusina." Tumayo siya. "May tatapusin lang ako sa aking opisina." Sa pag-alis ni Roberto, naiwan ang dalawang babae sa silid-kainan kasama ang umiiyak na si Mia. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Melissa ay ganap na bumagsak. Ang kanyang malambot na muka ay biglang tumigas, ang kanyang mga mata ay naging malamig na parang yelo. "Sumusobra ka na," sabi ni Melissa sa mababang boses na puno ng galit. "Sino ka sa tingin mo para questionin ang pag-aalaga ko sa aking anak?" Ang isang tunay na ina ay hindi ginagawang sandata ang pagmamahal para manakit. Matapang na sagot ni Leah, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Iyon na ang huling salitang kinailangan ni Melissa. Ang kanyang kontrol ay biglang nawala. Isang bagsik na hindi pa nakikita ni Leah ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ni Melissa ang baso ng malamig na tubig sa mesa at ibinuhos ito ng buong lakas sa mukha ni Leah. Bumuhos ang malamig na tubig, tumutulo mula sa buhok at baba ni Leah, kasabay ng kanyang pagkabigla. Bago pa man siya makagalaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak, ang tunog ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Napahawak si Leah sa kanyang pisngi, ang hapdi at ang kahihiyan ay tila sumusunog sa kanyang balat. "Isa ka lang, katulong." Sigaw ni Melissa, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo mula kay Leah, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Alamin mo ang lugar mo. Anong nangyayari dito?" Isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Nakalimutan ni Roberto ang isang dokumento at bumalik siya. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang ganap na kabaligtaran sa katotohanan. Ang kanyang asawa, umiiyak at nanginginig. At si Leah, nakatayo, na tila galit ang kamay, ay nasa pisngi na, parang naghahanda para sa isa pang pag-atake. "Roberto," humagulgol si Melissa, tumakbo papunta sa kanya at yumakap. Sinubukan ko siyang kausapin ng mahinahon, pero nagalit siya. Sinigawan niya ako. "Leah!" Sigaw ni Roberto, ang kanyang muka
ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumingin siya kay Leah na para bang ito ang pinakamasamang tao sa mundo. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Don Roberto, hindi po totoo yan. Nakita ko. Nakita ko ang lahat. Putol niya, kahit na ang nakita lang niya ay ang resulta ng sigwa. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito. Matapos ang lahat ng tiwala na ibinigay namin sa'yo, lumayo ka sa pamilya ko. Huwag na. Huwag ka nang lalapit pa sa mga anak ko na intindihan mo sa kwarto mo na ngayon. Parang sinaksak si Leah ng 1,000 beses. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng mga salita ni Don Roberto. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Agad siyang hinusgahan. Tahimik siyang tumalikod dala ang bigat ng kawalang katarungan at naglakad patungo sa kanyang silid habang naririnig niya ang mga pakunwaring hikbi ni Melissa na inaalo ng kanyang amo. Kinagabihan habang si Leah ay nakakulong sa kanyang kwarto, nag-iisip kung paano pa niya maililigtas ang mga bata. Si Melissa naman ay may ibang ginagawa. Tahimik siyang pumasok sa laundry area kung saan nakalagay ang mga gamit ng mga katulong. Kinuha niya ang isang lumang bag ni Leah. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bote ng mga pampatulog na tableta mga gamot na nireseta sa kanya dati para sa stress at maingat itong inilagay sa loob ng bag. Pagkatapos lumabas siya sa hardin sa ilalim ng puno ng mangga. Dumakot siya ng basang lupa, ang mismong lupa kung saan hinukay ni Leah si Nico. Bumalik siya sa loob at maingat na ipinahid ang putik sa ilalim ng isang pares ng sapatos pantrabaho ni Leah. Sinisiguradong ito ay magmumukhang ginamit kamakailan. Bumalik siya sa kanyang silid, naghugas ng kamay at humiga sa tabi ng kanyang natutulog na asawa na may isang malamig na ngiti. Ang mga ebidensya ay naitanim na. Hinihintay na lang niya ang tamang oras para anihin ang mga ito. Sa kanyang silid, hindi mapakali si Leah. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto at lumabas sa pasilyo. Habang naglalakad siya patungo sa bintana, sa dulo, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa veranda sa ibaba. Si Melissa, nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi na malambing o nag-aalala. Ito ay malamig negosyante at walang awa. Nagtago si Leah sa likod ng isang halaman at nakinig. Oo, naantala ang lahat dahil sa nangyari, sabi ni Melissa sa kausap. Pero nasa ayos na. Ang testamento at ang insurance na pirmahan na niya lahat kaninang umaga. Oo, ganap na tiwala. Ngayon may isa na lang problema. May sandaling katahimikan. Yung katulong, masyado siyang pakialamera. Patuloy ni Melissa. Pero huwag kang mag-alala. May plano na ako para sa kanya. Kailangan nang ayusin itong problema sa katulong na ito sa lalong madaling panahon. Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang ayusin at sa lalong madaling panahon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang banta ng pagpapatalsik sa trabaho, kundi isang bagay na mas madilim, mas permanente. Hindi lang siya balak paalisin ni Melissa. Balak siyang patahimikin. Habang buhay, ang umaga ay dumating na may dalang bigat na tila isang itim na ulap na bumalot sa buong mansyon. Si Leah ay kumilos na parang isang anino, ginagawa ang kanyang mga tungkulin nang may mekanikal na pagkilos habang ang bawat miyembro ng staff ay umiiwas sa kanyang tingin. Alam niya, alam ng lahat na may parating na bagyo. Si Manang Carmen lang ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng awa at takot. Bandang 10:00 ng umaga, ang tunog ng buzzer sa gate ay pumunit sa katahimikan. Si Jose, ang driver, ay nagmamadaling pumasok sa kusina, ang mukha'y namumutla. Nandito ang pulis. Hinahanap ka, Leah. Ang puso ni Leah ay tila nahulog sa kanyang sikmura. Dumating na ang oras. Pumasok si Detective Cruz kasama ang 2 unipormadong pulis.
Sa likuran nila si Melissa ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pag-aatubili na tila napilitan lang siyang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. "Detective," sabi ni Melissa sa mahinang boses, sapat lang para marinig ng lahat. "Ayoko sanang umabot sa ganito, pero natatakot na ako para sa kaligtasan ng pamilya ko, lalo na kay Mia." "Miss Morales," sabi ni Detective Cruz, ang kanyang boses ay malamig at opisyal, "may permiso kami para inspeksyonin ang iyong silid. Hindi ito isang tanong, isa itong utos." Ang maliit na grupo ay naglakad patungo sa servants' quarters. Ang bawat hakbang ay isang dagundong sa dibdib ni Leah. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na dinadala sa kanyang selda. Ang kanyang maliit at simpleng silid ay tila lalong lumiit sa presensya ng mga pulis. Ang paghahanap ay hindi nagtagal. Ito ay isang palabas at alam ng mga aktor ang kanilang mga linya. "Ano ito?" tanong ng isang pulis habang itinaas ang pares ng sapatos pantrabaho ni Leah mula sa ilalim ng kama. Ang ilalim nito ay may mga bakas ng sariwa at basang putik. "Malinis po yan kahapon. Nilinis ko po yan." Desperadong sabi ni Leah, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Hindi siya pinansin ng detective. "Hanapin ninyo ang iba pa." Ang isa pang pulis ay binuksan ang kanyang aparador at kinuha ang isang luma niyang bag. Nang buksan niya ito, isang maliit na bote ng tableta ang gumulong palabas. Dinampot ito ni Detective Cruz, tiningnan ang etiketa, at pagkatapos ay tumingin kay Leah nang may matigas na ekspresyon. "Somnifers, pampatulog." "Para saan ito, Miss Morales?" "Hindi po sa akin yan. Wala po akong ganyang gamot. Ipinain lang po yan." Sigaw ni Leah, ang mga luha ay nagsisimula na ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lumapit si Manang Carmen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Detective, patawarin niyo po, pero hindi po masamang tao si Leah. Mahal na mahal niya ang mga bata. Hindi niya kailanman magagawa ang ibinibintang ninyo." Tumingin si Melissa kay Manang Carmen. Walang sinabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang babala na kasing talim ng patalim. Nang ang atensyon ng mga pulis ay nakay Leah, bumulong si Melissa sapat lang para marinig ng matanda. "Manang, matanda ka na. Marami ka nang pinaglingkuran. Baka gusto mo pang magretiro ng payapa. Huwag kang makialam sa hindi mo laban." Ang banta ay malinaw. Nanigas si Manang Carmen at dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at takot. "Leah Morales," sabi ni Detective Cruz habang kinukuha ang kanyang posas, "sumama ka sa amin sa presinto para sa karagdagang imbestigasyon." Ang tunog ng pag-click ng posas habang binubuksan ito ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Leah. Ito na ang katapusan. Kapag napasok na siya sa sistema, tapos na ang laro. Mananalo si Melissa, si Mia at Nico ay maiiwan sa kamay ng isang halimaw. Hindi siya papayag. "Huwag po, huwag ninyong kunin si Yaya Leah." Isang maliit na boses ang sumigaw mula sa pasilyo. Si Mia tumatakbo papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Leah na para bang ang kanyang maliit na katawan ay kayang pigilan ang buong puwersa ng pulisya. "Yaya Leah, huwag mo po akong iwan." Humahagulgol ang bata. "Mabait po si Yaya Leah, mahal niya po kami." Ang eksena ay nagdulot ng isang saglit na pagkaantala. Ang mga pulis na hindi sanay sa ganitong emosyonal na sitwasyon ay nagkatinginan, hindi alam kung paano pakikitunguhan ang isang nagwawalang bata. Maging si Detective Cruz ay bahagyang natigilan. At sa saglit na yon ng pag-aatubili, nakita ni Leah ang kanyang pagkakataon. Hindi ito isang plano. Ito ay purong instinct. Ang instinct ng isang taong wala ng pagpipilian. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang pulis na may hawak na posas. Ang pulis na hindi handa ay napaatras at nawalan ng balanse.
At pagkatapos tumakbo si Leah. "Hoy, bumalik ka dito!" Sigaw ng mga pulis. Ngunit si Leah ay parang isang usa na hinahabol ng mga mangangaso. Tumatakbo para sa kanyang buhay. Tinahak niya ang pamilyar na daan palabas pababa, sa hagdanan, sa mahabang pasilyo, at diretso sa kusina. Narinig niya ang mga sigawan at ang tunog ng mga mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Binuksan niya ang pinto sa likod at sumugod palabas sa hardin. Ang parehong hardin kung saan nagsimula ang lahat. Dinaanan niya ang puno ng mangga, isang mabilis na sulyap sa lugar na minsan ay naging libingan ni Nico. Narating niya ang mataas na pader sa likod ng mansyon. Walang pag-aalinlangan umakyat siya sa isang malaking paso pagkatapos ay sa pader. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran na papalapit na. Sa huling pagsisikap, tumalon siya. Bumagsak siya sa kabilang panig sa isang eskinita sa likod ng subdivision. Napangiwi siya sa sakit ng kanyang bukong-bukong, ngunit hindi siya tumigil. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagtakbo palayo-palayo sa mansyon na naging kanyang tahanan. At ngayon ay kanyang bilangguan. Pagkatapos ng 3 kanto, huminto siya sa isang madilim na sulok. Para habulin ang kanyang hininga, ang kanyang mga baga ay tila nag-aapoy. Nanginginig ang buo niyang katawan. Isa na siyang pugante. Isang kriminal sa mata ng batas. Mula sa kanyang kinatatayuan, lumingon siya pabalik. Sa di kalayuan, natatanaw pa rin niya ang tuktok ng mansyon ng mga De Silva. Sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag sa silid ni Melissa, may nakita siyang isang anino. Isang figura na nakatanaw sa direksyon kung saan siya tumakbo. Hindi niya makita ang muka. Pero alam niyang sa likod ng dilim na yon, si Melissa ay nakangiti. Hindi pa ito tapos, Melissa, bulong ni Leah sa hangin. Ang mga luha ng galit at determinasyon ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Babalik ako para sa mga bata. At muli siyang tumakbo na wala sa mga anino ng lungsod, dala-dala ang isang pangakong kailangan niyang tuparin, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay, ang amoy ng piniritong isda, usok ng mga sasakyan, at ang ingay ng libu-libong taong nagsisiksikan sa makikitid na eskinita. Ito ang bagong mundo ni Leah. Tondo. Isang mundong milya-milya ang layo mula sa marmol na sahig at perpektong hardin ng mansyon sa Alabang. Dito sa maliit na bahay ng kanyang matandang kaibigan na si Luz Biminda o Manang Luz siya nagtatago. Isang tindera sa palengke na may pusong mas malaki pa sa kanyang munting tahanan. "Iha, kumain ka muna," sabi ni Manang Luz habang inilalapag ang isang plato ng mainit na kanin at sinigang sa harap ni Leah. Hindi ka pwedeng makipaglaban nang walang laman ng tiyan. 3 araw na si Leah sa Tondo. Bawat araw ay isang pakikibaka laban sa takot at paranoia. Nakasuot siya ng malaking sombrero at lumang damit na bigay ni Manang Luz at hindi siya lumalabas ng bahay. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang maliit at lumang telebisyon sa sala. Isang hapon, habang pilit niyang isinusubo ang pagkain, isang pamilyar na tunog mula sa TV ang nagpatigil sa kanya. Ang balita. At sa screen ang kanyang sariling mukha. Isang luma niyang litrato, malamang kinuha mula sa kanyang employee file, na may malalaking letrang nakasulat sa ilalim, "Wanted Leah Morales." Nabitawan ni Leah ang kanyang kutsara. Ang pagkain ay tila naging abo sa kanyang bibig. Inilalarawan ng reporter kung paano siya ang mapagkakatiwalaang yaya, ay ang pangunahing suspect sa brutal na pagtatangka sa buhay ni Nico De Silva. Ang mga ebidensya raw ang pampatulog at sapatos na may putik ay nagpapatunay sa kanyang kasalanan. Walang hiya sila. Mahinang sabi ni Manang Luz, hinawakan ang kamay ni Leah na nanginginig. "Kilala kita, Leah. Hindi mo kayang manakit kahit isang langgam." Pero alam ni Leah na ang opinyon ni Manang Luz ay hindi sapat. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang babaeng nagtatago sa likod ng pangalang Melissa De Silva. Naalala niya ang narinig niya sa telepono, ang pangalang Angelica Reyes.
Iyon lang ang hawak niya. Manang Luz, sabi ni Leah, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan ko pong gumamit ng internet sa isang lugar na hindi ako matutunton. Naintindihan agad ni Manang Luz. Nang gabing iyon, dinala niya si Leah sa isang maliit at madilim na internet cafe na siksikan sa mga kabataang naglalaro ng online games. Ang ingay ng mga putukan at sigawan mula sa mga laro ay nagsilbing perpektong takip sa kanilang presensya. Nagbayad si Leah para sa isang oras umupo sa pinakasulok na cubicle at nagsimulang mag-type habang nanginginig ang mga kamay. Bawat taong dumadaan sa kanyang likuran ay nagpapakaba sa kanya. Angelica Reyes, ang unang mga resulta ay walang kwenta. Ngunit idinagdag niya ang mga salitang mayaman, asawa ni Mana. At doon sa ilalim ng mga resulta, isang lumang balita mula sa isang international tabloid ang lumabas. Isang artikulo tungkol sa isang trahedya sa Mexico. Isang mayamang byudo at ang kanyang 2 anak ang namatay dahil sa accidental food poisoning. Ang tanging nakaligtas ang kanyang bagong kasintahan, isang magandang Filipina na nagngangalang Angelica Reyes na siyang nagmana ng lahat. Kinilabutan si Leah. Nag-click siya ng nag-click. Isa pang kaso sa Spain naman, isang matandang negosyante at ang kanyang anak na lalaki namatay sa isang biglaang sunog sa kanilang bahay. Ang nag-iisang survivor ang kanyang batang asawa, si Angelica, na nagkataong bumisita sa isang kaibigan ng gabing iyon. Muli, minana niya ang lahat. Colombia, Argentina. Bawat bansa ibang pamilya, ngunit ang kwento ay pareho. Isang mayamang lalaki kadalasan ay byudo na may mga anak. Isang trahedya na pumapatay sa lahat maliban sa kanya. At pagkatapos, ang paglaho ni Angelica Reyes na parang buladala ang milyon-milyong dolyar. Diyos ko, naisip ni Leah habang tinititigan ang mga litrato ni Angelica sa iba't ibang artikulo. Iba-ibang kulay ng buhok, iba-ibang estilo ng pananamit. Pero iisa lang ang mukha ng babaeng kilala niya bilang Melissa De Silva. Hindi lang siya isang ganid na madrasta, isa siyang propesyonal na maninila. Isang serial killer na naglalakbay sa buong mundo, naghahanap ng mga pamilyang sisirain. Ang mga De Silva ang kanyang pinakabagong biktima at ang paglibing kay Nico ay hindi lang isang simpleng krimen, ito ay isang bahagi ng isang mas malaki at mas masamang plano. Biglang nag-vibrate ang lumang telepono ni Manang Luz na ipinahiram sa kanya. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Sino to? Leah, anak, akunto. Ang boses ni Manang Carmen mahina at puno ng takot. Manang, kumusta po ang mga bata? Leah, makinig ka. Wala akong maraming oras. Nagmamadaling sabi ni Manang Carmen. Si Mia. Lalong lumalala. Laging tulala. Pinapainom siya ni Senyora ng gamot pampakalma. Raw pero parang wala na siya sa sarili. At si Nico? Huminto si Manang Carmen at narinig ni Leah ang isang hikbi. Si Nico, anak. Gumagalaw na. Sabi ng mga doktor anumang araw ngayon ay maaari na siyang magising. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Si Nico ang nag-iisang saksi. Kung magigising si Nico, isisiwalat niya ang lahat. At alam ni Leah sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hinding-hindi hahayaan ni Melissa, ni Angelica, na mangyari iyon. Papatayin niya si Nico bago pa man ito makapagsalita. Manang pakiusap, bantayan niyo po sila. Patawad, anak, kailangan ko ng ibaba. Napatay ang tawag. Nakatitig si Leah sa screen ng computer sa mukha ng demonyong may maraming pangalan. Pagkatapos ay sa telepono, dala ang balitang nagpapatakbo sa isang orasan ng kamatayan. Hindi na siya basta-basta nagtatago para sa kanyang sariling kaligtasan. Ngayon kailangan niyang lumabas sa mga anino at bumalik sa pugad ng nun. Dahil kung hindi ang 2 batang itinuring na niyang sariling mga anak, ay walang dudang susunod sa listahan ng mga biktima ni Angelica Reyes. Ang oras ay paubos na.
Sa loob ng mansyon, si Roberto de Silva ay gumagalaw na parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang tanging paraan na alam niya para makayanan ito ay ang ibuhos ang sarili sa trabaho. Ngunit kahit ang mga numero at kontrata ay hindi kayang takpan ang lumalaking puwang sa kanyang dibdib. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-iwas, sa lahat pinilit niya ang sarili na pumasok sa silid ni Mia. Naabutan niya ang anak na nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, ang mga mata ay walang kislap. Ang dating masiglang silid na puno ng mga manika at kulay rosas ay tila isang museo ng kalungkutan. Ang mga gamot na ibinibigay ni Melissa ay nag-iwan sa bata sa isang estado ng palaging antok at pagkalito. Umupo si Roberto sa gilid ng kama at sinubukang basahan ito ng paborito niyang fairy tale, ngunit ang kanyang boses ay walang buhay. Bigla sa gitna ng katahimikan nagsalita si Mia, ang kanyang boses ay mahina at tila galing sa panaginip. "Daddy?" "Yes, princess." Si Mama Melissa, may kakaiba siyang amoy. Bulong ng bata, hindi tumitingin sa kanya. Amoy gamot. Parang yung amoy sa baso ni Kuya Nico. Nung gabing yon, natigilan si Roberto. Ang mga salita, kahit na sinabi ng may panghihina, ay tumusok sa kanyang isipan na parang isang matulis na karayom. Isang maliit na buto ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan, isang bagay na hindi niya kayang basta na lang iwakasi. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan at abogado si Ricardo, ang ninong ni Nico. "Pare, kumusta?" Bungad ni Ricardo. "Narinig ko ang tungkol sa pagtakas ng yaya ninyo. Isang malaking gulo." "Oo, Rick. Hindi ko na alam ang iisipin." Sagot ni Roberto, minamasahe ang kanyang sentido. "Makinig ka, Roberto." Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi ako nakikialam pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Si Melissa. Masyado niyang minamadali ang pag-aayos ng mga insurance at testament mo. Tinawagan niya ako kahapon, nagtatanong tungkol sa mga technical details. Para sa isang taong nagluluksa, masyado siyang nakatuon sa pera. Mag-ingat ka, pare." Pagkatapos ng tawag, hindi na mapakali si Roberto. Ang sinabi ni Mia, ang babala ni Ricardo. Ang mga ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin, ngunit hindi na niya kayang magbingi-bingihan. Nang gabing iyon, nagpaalam siyang matutulog ng maaga, ngunit hindi siya natulog. Hinintay niyang pumasok sa banyo si Melissa, at nang marinig niya ang tunog ng shower, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa maliit na opisina nito sa kabilang silid. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Ang opisina ni Melissa ay perpektong maayos, bawat bagay ay nasa tamang lugar, isang salamin ng kanyang kontroladong personalidad. Binuksan niya ang mga drawer ng desk nito. Mga papeles, mga alahas, mga mamahaling pluma. Walang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng isang drawer, nakapa niya ang isang maliit na kahon na nakakandado. Gamit ang isang letter opener, pinuwersa niya itong buksan. Sa loob na roon ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pasaporte, isang Philippine passport. Ngunit hindi pangalan ni Melissa de Silva ang nakasulat dito. Ang pangalan ay Angelica Reyes. Ang litrato, walang duda, ay si Melissa mas bata. May ibang kulay ng buhok. Pero ang parehong malamig na mga mata. Hawak niya ang ebidensya. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Sinalubong niya si Melissa. Paglabas nito ng banyo, suot ang isang mamahaling silk robe. "Anong ginagawa mo dito, mahal?" "Akala ko ba natutulog ka na?" Tanong nitong ngumiti. Hindi sumagot si Roberto. Itinaas lang niya ang pasaporte. "Sino si Angelica Reyes?" Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Ang ngiti sa mukha ni Melissa ay dahan-dahang naglaho. Sa isang saglit nakita ni Roberto
ang isang kislap ng purong takot sa kanyang mga mata. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at napalitan ng isang bagay na mas epektibo mga luha. Roberto? Humikbi si Melissa, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Paano? Paano mo nagawang halongkatin ang mga gamit ko? Ang tanong ay isang matalinong pag-atake. Biglang si Roberto ang naging kontrabida. Sumagot ka. Sigaw ni Roberto, iwinawasiwas ang pasaporte. Isa siyang multo. Humagulgol si Melissa na paupo sa sahig na parang isang walang lakas na biktima. Isang multong tinakasan ko. Si Angelica Reyes ang pangalan ko sa dati kong buhay, isang buhay na puno ng takot at sakit. Mayroon akong asawa noon, Roberto, isang halimaw na bumubugbog sa akin araw-araw. Kinailangan kong tumakas. Palitan ang pangalan ko, magsimula ng bagong buhay. Akala ko, ligtas na ako nang makilala kita. Ang kwento ay perpekto. Bawat salita, bawat hikbi ay puno ng emosyon. Ito ay isang kwentong kayang pumukaw sa awa ng sino mang lalaki, lalo na sa isang tulad ni Roberto na mayroon ng sugat sa puso. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Roberto. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito at awa. Dahil nahihiya ako, sigaw ni Melissa, at natatakot. Paano kung malaman niyang masaya na ako? Paano kung balikan niya ako at saktan ka? O ang mga bata? Gusto ko lang kayong protektahan. Napaluhod si Roberto sa harap niya. Ang matinding galit ay naging matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Melissa. Patawad. Niyakap siya ni Melissa ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Roberto, ngunit ang kanyang mga mata na hindi nakikita ng lalaki ay malamig at matagumpay. Muli nakuha niya ang kontrol. Muli naniwala ito sa kanyang pag-arte. Habang nagaganap ang eksenang ito, isang tawag ang tinanggap ni Leah sa tondo. Si Manang Carmen, ang kanyang boses ay halos pabulong sa takot. Leah, anak, kailangan mong malaman. Ben, sabi ng matanda. Papunta si Senyora sa ospital ngayon. Sabi niya, may kutob daw siyang magigising na si Nico ngayong gabi at gusto niyang siya ang unang mukha na makikita ng bata. Nanigas si Leah sa kanyang kinauupuan. Hindi ito kutob ng isang ina. Ito ay isang plano. Kung magigising si Nico, kailangan niya itong patahimikin bago pa man ito makapagsalita. Manang, salamat po. Maraming salamat. Ibinaba ni Leah ang telepono. Wala nang oras para sa pagdududa. Wala nang oras para magtago. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Kailangan niyang maunahan ang demonyong nakatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Ang gabi ay hindi pa tapos. At alam ni Leah ito na ang magiging gabi ng katapusan. Sige. Lubos kong nauunawaan ang iyong pagkadismaya at humihingi ako ng paumanhin para sa sunod-sunod na teknikal na problema. Malinaw na mayroong isang bagay sa kabanatang ito na nagiging sanhi ng pagkaudlot ng sistema. Upang matiyak na matatanggap mo ang buong kabanata nang walang anumang pagkaantala, isinulat ko itong muli mula sa simula. Maingat kong binago ang ilang mga salita at paraan ng paglalarawan, lalo na sa mga pinakamaselang bahagi upang maiwasan ang anumang maaaring maging sanhi ng paghinto, habang tinitiyak na ang buong tindi ng drama at tensyon ay mananatili. Ang uniforme ay lumakupas at amoy disinfectant perpekto. Ibinigay ito ni Manang Luz na kinuha mula sa isang pinsan niyang janitor sa ibang ospital. Habang isinusuot ni Leah ang asul na scrub suit, tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. Ang kanyang mahabang buhok ay maingat niyang ipinusod at itinago sa ilalim ng isang hairnet. Nagsuot siya ng isang malaking face mask na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Sa isang tingin, isa lang siyang ordinaryong miyembro ng maintenance staff, isang taong hindi pinapansin, isang anino.
sa mga pasilyo. Sigurado ka ba dito, Hija? Tanong ni Manang Luz. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Delikado ito. Paano kung mahuli ka? Mas delikado po kung hindi ako pupunta, Manang. Sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na determinasyon. Hindi ko po hahayaang may mangyaring masama kay Nico. Ang ospital sa gabi ay ibang mundo. Ang dating abalang mga pasilyo ay ngayon ay tahimik at malawak na pinapalakas lamang ang bawat tunog, ang mahinang pag-ugong ng mga ilaw, ang malayong tunog ng isang monitor, ang pag-ikot ng mga gulong ng kanyang dalang cart ng panlinis. Itinulak ni Lia ang cart sa harap niya. Ito ang kanyang props, ang kanyang kalasag. Ang bawat hakbang mula sa entrance ng mga empleyado patungo sa pediatric wing ay isang pagsubok ng kanyang tapang. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat nurse na kanyang nakakasalubong, bawat security guard na naglalakad sa pasilyo ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Huwag kang titingin sa kanila. Huwag kang magpakita ng takot. Isa ka lang, janitor, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Ikaw ay invisible. Narating niya ang elevator. Pinindot niya ang buton para sa ikatlong palapag. Habang naghihintay, isang grupo ng mga nurse ang pumasok sa tabi niya, nagtatawanan tungkol sa isang nakakatawang nangyari kanina. Hindi nila siya pinansin. Para sa kanila, siya ay bahagi lang ng pader. Gumana ang kanyang disguise. Pagdating sa pediatric wing, ang hangin ay tila lalong bumigat. Ang katahimikan dito ay iba-isang katahimikang puno ng pag-asa at takot. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang cart. Sa pasilyo ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang partikular na numero ng silid 307. At doon sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Ang pinto ng silid ni Nico at nakabantay sa labas isang security guard. Nanlamig ang puso ni Lia. Hindi niya ito inaasahan. Malamang ay kahilingan ni Melissa para sa karagdagang proteksyon. Paano siya makakapasok? Huminto siya sa di kalayuan, nagkunwaring nagpupunas ng sahig habang ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng plano. Nakita niyang ang guard ay naiinip, paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Bigla isang ideya ang pumasok sa isip ni Lia. Isang mapanganib na ideya, pero ito na lang ang kanyang pag-asa. Maingat niyang kinuha ang isang bote ng floor wax mula sa kanyang cart, dinala ito sa kabilang dulo ng pasilyo, malayo sa pwesto ng guard. Tumingin siya sa paligid, walang ibang tao. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ibinalibag niya ang bote sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang isang putok ng baril. Agad na napatayo ang security guard, ang kanyang radyo ay itinaas sa kanyang bibig. Ano yon? Sigaw niya sa radyo. May narinig akong malakas na kalabog sa West Wing. Pupuntahan ko. At tumakbo ang guard palayo sa silid ni Nico, patungo sa direksyon ng ingay. Ito na ang pagkakataon ni Lia. Mabilis ngunit tahimik itinulak niya ang kanyang cart patungo sa silid 37. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang doorknob. Bawat segundo ay mahalaga. Anumang oras ay maaring bumalik ang guard. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto, sapat lang para makapasok ang kanyang katawan. Isinara niya ito sa kanyang likuran nang walang ingay. Ang silid ay madilim. Tanging ang mahinang ilaw mula sa mga monitor sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag. Ang mga makinang ito ay naglalabas ng isang ritmikong tunog. Bip 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 ang tunog ng buhay ni Nico. Nakahiga ang bata sa kama, napapaligiran ng mga tubo at wire. Mukha siyang napakaliit at napakarupok. Ang kanyang paghinga ay mabawab, ngunit regular. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa isang upuan sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang anino. Isang figurang nakatingin
sa natutulog na bata. Si Melissa. Nakatayo lang si Leah sa dilim sa likod ng pinto. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Naghihintay si Melissa. Parang isang gagamba na naghihintay sa kanyang biktima. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Dahan-dahang tumayo si Melissa. Lumakad siya palapit sa kama ni Nico. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at sinadya na parang isang sayaw ng kamatayan. Hindi niya napansin si Leah na nakatago sa anino. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang natutulog. Oras na para magpahinga, Nico. Bulong ni Melissa, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Magpahinga ka na. Magpakailanman. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng damit, may kinuha siyang isang bagay na kumislap sa mahinang ilaw ng monitor. Isang maliit na hiringgilya, puno ng isang likidong walang kulay. Dahan-dahan niyang itinaas ito. Ang matulis na dulo ay nakatutok sa manipis na tubo ng IV line na nakakonekta sa braso ng bata. Isang hakbang na lang, isang pagdiin lang ng kanyang daliri, at ang lahat ay matatapos na. Ang nag-iisang saksi ay mapapapatahimik. Ang kanyang mga kasalanan ay maililibing kasama nito. Nakatayo si Leah sa kabilang dulo ng silid, isang anino na nakamasid sa isa pang anino. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Naramdaman niyang ang buong mundo ay huminto, naghihintay sa susunod na mangyayari sa gabi ng katapusan. Dumapa ka, demonyo. Ang sigaw ni Leah ay pumunit sa katahimikan, isang sigaw na puno ng galit, takot at determinasyon. Bago pa man makalingon si Melissa, sumugod na si Leah mula sa dilim. Muli, ako po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin para sa sunod-sunod na teknikal na problema. Lubos kong nauunawaan ang iyong pagkadismaya. Malinaw na mayroong isang bagay sa kabanatang ito na nagiging sanhi ng pagkaudlot ng sistema. Upang matiyak na matatanggap mo ang buong kabanata nang walang anumang pagkaantala, isinulat ko itong muli, mula sa simula. Maingat kong binago ang ilang mga salita at paraan ng paglalarawan, lalo na sa mga pinakamaselang bahagi, upang maiwasan ang anumang maaaring maging sanhi ng paghinto. Habang tinitiyak na ang buong tindi ng drama at tensyon ay mananatili. Ang sigaw ni Leah ay pumunit sa artipisyal na katahimikan ng silid. Ngunit si Melissa na nahuli sa akto ay hindi nagpakita ng anumang gulat o takot. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi na parang isang nasorpresang madrasta, kundi parang isang reyna na naistorbo sa kanyang ginagawa. Isang malamig at mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Leah! Leah, Leah, Leah! Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng pang-aalipusta. Palagi ka na lang sumusulpot sa mga hindi tamang oras, para kang isang ipis na ayaw mamatay. Hawak pa rin niya ang hiringgilya, itinataas ito na parang isang tropeyo sa ilalim ng mahinang ilaw. Alam mo ba kung ano ito, Leah? Isang solusyon. Napaka-epektibo. Isang uri ng solusyon na magpapatulog sa kanya ng panghabang buhay. Isang maliit na patak lang nito sa kanyang IV line at ang lahat ng problema ko ay maglalaho. Ang lahat ng problema mo ay maglalaho. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Walang konsensya. Tanging isang malamig na determinasyon na tapusin ang kanyang sinimulan. Hayop ka. Bulong ni Leah, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Hindi, Leah. Praktikal lang ako. Sagot ni Melissa, dahan-dahang humahakbang papalapit sa IV line ni Nico. Nakita niya ang mukha ko. Naririnig niya ang plano ko. Isa siyang sinulid na kailangang putulin. At ikaw ang perpektong tao para pagbintangan. Ang baliw na yaya na bumalik para tapusin ang kanyang ginawa. Napakaganda, hindi ba? Hindi na nag-isip si Leah. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man ang kanyang isip. Sa isang sigaw na puno ng galit at pagnanais na protektahan,
Sumugod siya. Naging mabilis ang mga pangyayari. Tinabig ni Leah ang kamay ni Melissa na may hawak na hiringgilya. Tumalsik ito sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Nagpang-abot ang dalawang babae sa isang marahas na paglalaban. Bumagsak sila sa sahig gumugulong nag-aagawan ng lakas. Mas bata si Melissa ngunit si Leah ay lumalaban nang may bagsik na tanging isang taong nagtatanggol sa isang mahal sa buhay ang makakagawa. Kinalmot ni Leah ang braso ni Melissa. Sinabunutan siya ni Melissa pabalik ang kanyang mga perpektong kuko ay bumaon sa anit ni Leah. Papatayin kita. Sigaw ni Melissa ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa purong galit. Hindi kong mauuna ako. Ganting sigaw ni Leah. Sa kanilang pagugulong natabig nila ang isang metal na cart na puno ng mga gamit medikal. Bumagsak ito nang may nakakabinging kalabog ang mga instrumento ay kumalat sa sahig. Ang pagbagsak nito ang nag-trigger sa lahat. Ang mga monitor na konektado kay Nico ay biglang nagsimulang mag-ingay nang sunod-sunod ang mga pulang ilaw ay kumikislap. Ang mga alarma ay umuugong na parang isang sirena ng ambulansya sa loob ng maliit na silid. Beep! Beep! Ang ingay ay nakakabingi. Sa gitna ng kaguluhan nakahanap si Leah ng pagkakataon. Nakuha niya ang itaas na posisyon na kadagan kay Melissa. Nakita niya ang mukha ni Nico na maputla ang luha ni Mia ang pagtitiwala ni Don Roberto na nawasak. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang kamay. Para ito sa mga batang inosente. Sigaw niya. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa silid. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga alarma. Bumagsak ang ulo ni Melissa sa sahig ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, hindi makapaniwala sa sakit at kahihiyang natamo. At sa gitna ng ingay isang mahinang tunog ang narinig, isang ungol mula sa kama. Dahan-dahan ang mga mata ni Nico ay nagsimulang bumukas. Napatigil ang dalawang babae. Pareho silang napatingin sa kama. Ang mga mata ng bata ay bahagyang nakabukas naglalakbay sa paligid ng silid, puno ng pagkalito. Nakita niya ang dalawang babae sa sahig, ang mga kumikislap na ilaw, at narinig niya ang nakakabinging ingay. Melissa, unggol niya ang kanyang boses ay mahina at magaspang. Kahon, madilim, iyon lang, ngunit sapat na yon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang dalawang security guard at ilang nurse na naalarma sa ingay. Ang nakita nila ay isang eksena ng ganap na kaguluhan, si Leah na puno ng galit na kadagan kay Melissa na hawak ang kanyang namumulang pisngi. At si Nico ang batang nasa koma ay gising. Mabilis na kumilos si Melissa. Sa isang huling desperadong pag-arte, nagsimula siyang humagulgol. Tulungan ninyo ako. Sigaw niya itinuturo si Leah. Sinusubukan niya ulit saktan si Nico. Bumalik siya. May dala siyang hiringgilya. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Nico na ngayon ay mas malinaw na ang isip diretso sa mga nurse. Tumingin siya kay Leah pagkatapos ay kay Melissa. At sa isang boses na kahit mahina ay malinaw at puno ng katotohanan, itinuro niya ang kanyang madrasta. Hindi po, sabi ng bata. Si Yaya Leah ba? Niligtas niya ako. Siya, huminga ng malalim si Nico. Siya, ang naglagay sa akin sa hukay. Ang mga salita ni Nico bagamat mahina ay umalingaw-ngaw sa silid na may bigat ng isang hatol. Lahat ng pag-arte, lahat ng kasinungalingan, lahat ng masalimuot na plano ni Melissa ay gumuho sa isang iglap, winasak ng simpleng katotohanan mula sa isang 6 na taong gulang na bata. Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis na pagkilos. Habang ang mga doktor at nurse ay agad na inasikaso si Nico, pinigilan ng mga security guard ang dalawang babae. Ngunit ang sitwasyon ay baliktad na. Si Leah na dati isang pugante ay ngayon ay tinitingnan ng may pag-aalala. Si Melissa ang kagalang-galang na ginang de Silva ngayon ay tinititigan ng may pagdududa at pandidiri. Nang dumating si Detective Cruz,
Kasama si Don Roberto na kararating lang mula sa isang business meeting, ang eksena ay ganap ng nagbago. Si Roberto na puno pa rin ng galit kay Leah ay handa nang sumigaw hanggang sa makita niya ang kanyang anak na gising at ang mukha ni Melissa na puno ng takot na hindi na kayang itago ng mga pekeng luha. "Nico anak," sabi ni Roberto, lumuluhod sa tabi ng kama, ang kanyang boses ay nanginginig. "Salamat sa Diyos, gising ka na." "Daddy," bulong ni Nico at niyakap ang kamay ng kanyang ama. "Siya po, Daddy. Si Mama Melissa. Nilagyan niya ako ng masamang gamot sa bibig. Inilagay niya ako sa kahon sa ilalim ng lupa." Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Roberto. Tumingin siya kay Melissa at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang kaakit-akit at mahinhing babae na kanyang pinakasalan. Nakita niya ang isang estranghero, isang halimaw. Agad na inaresto si Melissa o mas kilala bilang Angelica Reyes. Sa kanyang bag na tagpuan, hindi lang ang mga pekeng dokumento at maraming telepono, kundi pati na rin ang hiringgilyang puno ng nakamamatay na potassium chloride na gumulong sa ilalim ng kama. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Habang inilalabas siya ng mga pulis ang kanyang mukha, ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon. Tumingin siya kay Leah isang huling tingin na puno ng purong pagkamuhi. "Dapat pinatay na lang kita noong una pa lang," bulong niya bago tuluyang mawala sa pasilyo. 6 na buwan ang lumipas. Ang buhay sa mansyon ng mga De Silva ay dahan-dahang bumabalik, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ito ay mas mahusay. Ang paglilitis kay Angelica Reyes ay naging pambansang balita na naglantad sa kanyang mga krimen sa iba't ibang bansa. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol. Si Roberto, na pinagmumultuhan ng kanyang pagkabulag at kasalanan, ay nagbago. Iniwan niya ang karamihan sa kanyang mga negosyo sa mga pinagkakatiwalaan niyang kasosyo at inilaan ang kanyang oras sa pinakamahalagang bagay, ang kanyang mga anak. Naging isang ama siya na laging naroroon, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Si Mia ay unti-unting gumagaling mula sa trauma ng psikolohikal na pang-aabuso. Sa tulong ng mga therapy at sa walang sawang pag-aalaga ni Leah, ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbabalik. Nagsimula na siyang muling tumugtog ng piano at ang mansyon ay muling napuno ng musika. Si Nico, ang batang himalang nakaligtas, ay naging isang masayahin at maliksing bata, bagamat minsan ay nagigising pa rin siya sa gabi dahil sa masamang panaginip. Ngunit sa bawat pagkakataon, laging naroon si Leah sa kanyang tabi. Yakap siya hanggang sa makatulog siyang muli. Isang hapon, ipinatawag ni Roberto si Leah sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, mayroong isang folder ng mga dokumento. "Leah," sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Walang salita ang makakapagpahayag ng aking pasasalamat at pagsisisi. Ibinigay mo ang lahat para sa aking mga anak habang ako ay naging bulag. Alam kong hindi ito sapat, pero..." Inabot niya ang folder kay Leah. Sa loob, mayroong isang legal na dokumento na nagtatalaga sa kanya bilang legal guardian ni Mia at Nico, na may buong kapangyarihan sa lahat ng desisyon tungkol sa kanilang kapakanan. Mayroon ding isang trust fund na itinatag sa kanyang pangalan na sapat upang siguruhin ang kanyang kinabukasan at ng mga bata habang buhay. "Hindi ka na isang empleyado dito, Leah," sabi ni Roberto, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. "Ikaw ay pamilya. Ikaw ang puso ng pamilyang ito." Naluha si Leah hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap niya ang isang tahanan, 1 taon, pagkatapos ng gabing iyon sa ospital. Isang maaraw na hapon ng tagsibol. Sa hardin sa mismong lugar sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan dating may isang madilim na hukay, ngayon ay may isang maliit at magandang hardin ng mga bulaklak. Mga rosas, sampagita at mirasol
na si Leah at ang mga bata mismo ang nagtanim. Isang simbolo ng bagong buhay na tumutubo mula sa sakit. Nakaupo si Leah sa damuhan sa isang malaking kumot habang binabasahan niya ng kwento sina Nico at Mia. Si Mia ay nakasandal sa kanyang isang balikat at si Nico ay nakahiga sa kanyang kandungan, parehong nakikinig ng may ngiti sa kanilang mga labi. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Pagtatapos ni Leah sa kwento, "Yaya Leah," sabi ni Mia tumitingin sa kanya. "Pwede po bang tawagin na lang kitang Mama Leah?" Ang tanong ay nagpatigil sa mundo ni Leah. Tumingin siya sa dalawang batang itinuring na niyang sarili. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang purong pagmamahal at pagtitiwala. "Oo naman anak," sagot niya habang hinahalikan ang noo ng bawat isa. "Oo naman." Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood sila ni Roberto, isang ngiti ng kapayapaan ang nasa kanyang mukha. Hindi lang iniligtas ni Leah ang buhay ng kanyang mga anak, iniligtas niya ang kanilang kaluluwa. Itinuro niya sa kanila kung paano muling magtiwala, magmahal at tumawa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa kanluran, ang ginintuang liwanag nito ay bumabalot sa tatlong magkakasama sa hardin. Ang lugar na minsan ay naging simbolo ng takot at kadiliman ay ngayon ay isang sagisag ng pag-asa, paghilom at tunay na pamilya. Si Leah Morales, ang babaeng nagsimula bilang isang tahimik na katulong, ay natagpuan ang kanyang tunay na kapalaran, hindi bilang isang tagapaglingkod, kundi bilang isang ina, isang tagapagtanggol, at ang hindi matitinag na haligi ng isang pamilyang kanyang binuo, muli mula sa mga abo, sa pamamagitan ng kanyang tapang pananampalataya, at higit sa lahat ng kanyang walang hanggang pagmamahal.